Yo, what's up? Welcome to my channel, Reaction TV Official. For every action, there is a reaction mga kapatid. So, dako ulit tayo sa channel ni Arvin Polo TV mga kapatid. So, matindi itong ano to. May nabalitaan na ba kayong isang kriminal na para lang may tago ang kanyang krimen nagparitoke ng muka. Grabe, oh. Ito yung mapapanood natin ngayon, ano? Isang kriminal na binago ang kanyang mukha para hindi siya mahanap ng batas, ano? So matindi ito mga kapatid. Grabe, ginastusan niya. Ang nakakabahalang kaso ni Tatsuya Ichichachi. Yan. Pinalitan niya ang kanyang mukha para matakasan ang kanyang ginawang krimen, ano? So matindi ito. So panoorin natin mga kapatid. So ano pa ginagawa mo? Arvin Polo TV, pasok. Let's go. Panoorin natin kung gaano katotoo ito. Yun, oh. Pinalitan niya ang mukha niya para matakasan niya ang mukhang ginawa tarantado niyang talaga yung krimen. mukha, eh, oh. Medyo nakakakilabot Mukhang hindi gagawa ng matino ito, eh. natin ngayon. Maghanda ka sa mga malalaman mo. Lupit, ano? Mukhang hindi gagawa ng matino yung lalaki. Noong Marso 26, 2007, sa police station ng Chiba sa May, Japan, ay nag-report ng isang private English institution tungkol sa kanilang isang teacher na si Lindsay Hawker na nawawala magbe-24 oras na. Wow. Dahil dito, agad pumunta ang mga pulis sa inuupahang bahay ng babae. Tinanong nila ang roommates ni Lindsay at sinabing may tinuturuan si Lindsay na isang Japanese na lalaki na may pangalang Ichihashi Tatsuya. Oh. Ngayon tandaan mo ang pagmumukha ng lalaking ito. Mukhang di gagawa ng matino. May mangyayaring kakaiba sa mukha niya. Babalik tayo. Nang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Tatsuya, ay wala sila ditong Tatsuyang nakita. Maayos ang bahay pero may isang bagay lang silang napansin. May bathtub sa labas ng kanyang balkonahe na puno ng mga lupa. At nang bungkalin ito ng mga pulis ay nakita nga nila dito ang wala ng buhay na katawan ng babae. Nakatali ang mga kamay nito, pati mga paa at puno ng mga pasa ang buong katawan. At ayon sa pagsusuri, ito na nga ang katawan ni Lindsay Hawker. Pero paano ba lahat ito nangyari? Bakit nagtiwala agad ang babae kay Tatsuya? Noong October 2006, pumunta si Lindsay sa Tokyo para maging English teacher. Gusto niya ang Japan, kaya dito siya nagtuturo. At isang araw noong March 20, 2007, nang papauwi na siya sa kanyang apartment, sumakay si Lindsay sa tren. At habang nasa loob siya ng tren, may isang Japanese ang bigla siyang kinausap at tinanong kung siya ba'y isang English teacher. Di siya pinansin ni Lindsay dahil di niya nga ito kilala. Pero hindi siya nito tinigilan. Hanggang pagbaba niya ng tren ay sinundan siya ni Tatsuya. Di siya nito tinantanan hanggang baba ng kanyang mismong apartment. Ang sabi ni Tatsuya sa kanya, nauuhaw ako, pwede mo ba akong painumin ng tubig? At sa sobrang bait ni Lindsay, pinapasok niya ito sa kanyang apartment dahil nga ando dun naman ang iba pa niyang mga ka-roommates. Matapos nito nagkwentuhan sila at sinabi ni Tatsuya na nag-aaral siya ng art at may plano siyang mag-abroad kaya naghahanap siya ng English teacher para ma-improve ang kanyang English. Dagdag pa dito, dinrawing din na Tatsuya si Lindsay at nilagyan niya pa ito ng pangalan niya. Medyo napalagay ang loob ng dalaga kay Tatsuya dahil dito. Inakala niya na magiging maayos ang lahat hanggang sa huli pero nagkamali siya. Noong March 24, 2007, Sabado, nakipagkita si Lindsay kay Tatsuya sa isang coffee shop at dahil dito pumayag na nga si Lindsay na maging English teacher ni Tatsuya. Ilang oras din tinuruan ng English ni Lindsay si Tatsuya ng mga oras na yon. At mamaya-maya lang sinabi ni Tatsuya ay nakalimutan niya ang pambayad niya sa klase sa kanyang apartment. Sabi niya kay Lindsay, pwede mo ba akong samahan umuwi ng bahay para kunin ang tuition fee ko sa'yo? At dito walang ano-ano'y pumayag si Lindsay. Sumakay sila ng taxi patungo sa may apartment ni Tatsuya. At sinabi ni Lindsay sa driver ng taxi na kung pwede antayin na siya pagbaba. Naglakad papasok ang dalawa sa apartment at ayon sa driver, ilang minuto rin siyang nag-antay kay Lindsay pero walang dumating. Kaya umalis na lang siya. Ganun pa man, kakaiba na pala ang nangyayari sa dalaga ng mga oras na yun. Pinaupo ni Tatsuya si Lindsay sa may sala at mamaya-maya lang niyakap niya ito sa likod at pinagtangka niyang pagsamantalahan. Bumalag si Lindsay pero di siya umubra.
Hinawakan siya nito sa leeg at sinaktan ng maraming ulit. Tinali siya at binusalan para di makapag-ingay at nang wala na siyang lakas, doon na ginawa ni Tatsuya ang pangahalay. Matapos ang ginawa niya, tinanggal niya ang busal sa bibig ng babae para makahinga. Pero nagsisigaw ito ng tulong kaya sa taranta ni Tatsuya, sinakal niya ito ng tuwalya. At dahil dito nawalan ng buhay ang babae at hindi ito inaasahan ni Tatsuya. Blanko na ang isipan niya at isa lang ang ayaw niyang mangyari, ang siya'y makulong. Kaya naman nagmadali siyang kunin ang katawan ng babae at nilagay niya ito sa bathtub at saka tinabunan niya ng mga lupa. At matapos nito nag-impake na siya at umalis para magtago. Nalaman na ng mga pulis na siya ang pumitil dahil nakita nga nila ang fingerprint nito sa katawan ng babae. Kaya naman para mahuli siya, nagpaskil na ang mga pulis ng mismong mukha niya sa iba't ibang lugar sa Japan. At naibalita na rin siya sa mga news. Dahil wanted na siya, nagpasya nga si Tatsuya na magmano-manong operasyon. Oo, inoperahan niya ang buka niya ng mano-mano, walang anesthesia at walang mga proper na gamit. Kumuha siya ng gunting at ginupit niya ang labi niya at gamit din ng kutsilyo, binawasan niya naman ang gilid ng ilong niya. Dahil dito lumiit ang ilong niya at nagmukhang malaki naman ang nguso niya. Nagtago siya sa mga liblib na lugar ng 2 taon at nang medyo malamig na ang issue, nagtrabaho siya sa Osaka bilang construction worker. At FYI, ang Osaka ay ang pinakamalaking squatter place sa may Japan. At dito rin nagtatago ilan ding mga kriminal. At nang nakaipon na siya ng sapat, December 30, 2007, pumunta siya sa may Wakayama City para maghanap ng doktor na tuluyang makakapagpabago ng mukha niya. Sa isip niya kasi, pag iba na ang itsura niya, di na siya makikilala pa ng mga pulis. Babae na, Dito sinagawa na sa kanya ang mga plastic surgery. Binabago niya ang bibig niya, ilong niya, pati kilay niya. Ibang-iba na nga, Nagpalit na rin siya ng pangalan. Tinakala niya na tapos na ang lahat, pero yung fingerprint, nagkamali nandun pa rin niya, dito. syempre. Patuloy na gumulong ang kaso at nagkaroon na nga siya ng 10 million yen na patong sa ulo. Patuloy na gumulong ang kaso at nagkaroon na nga siya ng 10 million yen na patong sa ulo. Sa sobrang laki ng pabuya, maraming naengganyong mga Japanese na tumulong. Maraming nagpasa ng mga impormasyon sa mga pulis, pero may isang report silang kinagulat. Ito ang report ng isang doktor. Ayon sa doktor, pamilyar ang mukha na yan. Noong mga oras kasing ooperahan na si Tatsuya, kinunan siya ng letrato para merong before and after at para na rin maikumpara ang pagbabago. At dito, ilantad na nga ng doktor ang bago niyang itsura. At dahil dito, di na siya nakapagtago pa at inaresto siya sa barko ng papatakas na sana. At sa huli, pinatawan siya ng life imprisonment. No? Ngayon, Buti anong nahuli aral siya. na makukuha dito? Huwag Buti nahuli basta-basta magtitiwala Yan, sa kung tama. kanino. Kahit nagawan ka ng mabuti sa simula, iibig That's sabihin na wala na Hindi siyang basta-basta balak sa titiwala. iyong masama. Please share this video para aware din ng ibang mga tao. Yun. Palagi kayong mag-iingat mga kaibigan. Maraming salamat. Salamat po. Yun na po yung video ni yun na po yung kabuuan ng video ni Arvin Polo TV about dito sa kriminal na nagtago dahil niritoke niya yung kanyang nakakatakot yun. Nung una niritoke, siya lang rin nagritoke. Ginunting niya yung labi, yung ilong niya, matindi ang takot niya, Kaya nagawa niya yun sa saktan mo yung sarili mo na guntingin mo yung labi mo tsaka yung ilong mo, matindi yun matinding sakit ang dinanas niya doon mga kapatid. So update mga kapatid lang, grabe ang lakas ng isno dito sa amin ngayon, ngayong araw na to, ngayong oras na to, 2:35 ng hapon dito sa Toronto, Canada, January 22, napakalakas ng snow sa labas. Kaya pala parang ang lamig ng pa ako. Yung pa paglabas ko, lakas ng snow. Grabe. So yun mga kapatid, sana supportahan nyo ang aking channel, subscribe sa aking channel. So, Reaction TV Official mga kapatid, huwag nyo pong kalimutan mag-like at saka i-share or mag-comment na rin kayo mga kapatid kung ano ba masasabi nyo sa aking video at lahat. Maraming salamat mga kapatid. See you on my next video mga kapatid. Don't worry, I'll be back. Bye-bye.